Nagkalat ang kilo-kilong repolyo at carrot sa gilid ng Labey-Lacamen Road sa Tublay, Benguet. Kwento ni News Cooper Grail Polig na pilitan ng ilang magsasakan na itapon ang mga yan dahil sa oversupply. Mahaba raw ang pila ngayon sa trading center na inaabot daw ng 2 araw. Sa tagal ng paghihintay, nabubulok din ang mga gulay at wala nang bumibili. Pinupulot na lang yan ng ilang residente para ipakain sa kanilang mga alagang hayop. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture kaugnay rito. Ninakawan ng kawad ang Navotas Navigational Floodgate na mahalaga tuwing masama po ang panahon at may high tide doon. Ang nahulikam na pagnanakaw sa balitang hatid ni Darlene Kai. Nakita sa CCTV ang pag-aligid ng lalaking ito sa Navotas Navigational Floodgate sa Barangay Tangos North. Matapos maglakad-lakad, bigla siyang yumuko at may binitbit. Ninanakaw niya na pala ang mga kawad ng floodgate. Wala noon ang gwardyang si Dominic Pagaduan dahil bumili ng tanghalian. Maya-maya, biglang nagsumbong sa kanya ang mga bata sa lugar. Yung area namin, medyo medyo risky. Pag abot ko doon sa area namin, ma'am, sinabi nila sa akin na nagnanakaw si pumunta ako agad, ma'am, sa building na yon. Lumapit ako agad sa building na yon. Nakita ko na may nakita ko doon na naragarin na. Bumalik pa niya ang kasamahan umano ng suspect na nakunan niya pa ng video. Sorry. Hindi, ikaw yung inutusan niya eh. Ikaw yata inutusan niya eh. Kinukuha mo na eh. Yun pala, balak pa raw kunin ang natirang wire. Naman kaagad na nakuha agad lahat. So yun ang binalik-balikan siyempre andun na ako. 10 metro ng kawad ang ninakaw. Tukoy na ng Navotas Police ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Yung kanso kasi, yun yung mahal eh. Sinusunog nila itong yung mga balat na ito. So yung copper wire doon, yun yung binibenta nila na mahal. We have our tracking team na nag-ano dito sa dalawang suspect, and also we're preparing na rin yung case doon sa dalawa. Ikinagalit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang insidente. Anya, ang ilang pirasong kikitain sa nakaw na kable ay maaaring ikapahamak ng maraming tao at ari-arian. Nananawagan siya sa publiko na maging mas mapagmatsyag. Hinigpitan na ang seguridad sa lugar dahil sa ninakaw na mga kawad. Ayon sa LGU, naapektuhan ng flushing at stoplight ng Navgate pero hindi naapektuhan ang kakayahan nitong pigilan ng tubig mula sa Navotas River. Mahalaga pa naman ang Navotas Navigational Gate lalo na tuwing high tide o masamang panahon. Yung nakakabit dun sa flushing, yun yung ginagamit para linisin yung tubig, para linisin yung dumi dun sa floodgate. Working po yung gate. In fact, baba naman po natin yon kaya hindi rin pumasok yung high tide. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Ilang ahas ang nahuli ng mga otoridad sa General Santos City. Sa barangay San Isidro, isang samar cobra ang nahuli sa isang bahay. Matapos ang kalahating oras, isa pang cobra ang namataan rin sa parehong barangay. Kinagahanap pa yan matapos magtago sa butas. Ayon sa mga otoridad, isang sawa rin ang nahuli ng Bureau of Fire Protection noong nakaraang linggo. Sa Kawit, Cavite naman, isang cobra rin ang nahuli ng mga residente sa barangay Polvorista. Inaalam pa kung yan din ang cobra na nakita malapit sa isang eskwelahan noong isang linggo. Turn-over na sa City Environment and Natural Resources ang mga nasabing ahas. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nagsisilabasan ng mga ahas dahil sa epekto ng mainit na panahon o kaya ay naapektuhan ng pag-ulan ng kanilang lungga. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng ahas, huwag itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para ma-rescue. Pulikam ang banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Pontevedra, Capiz. Dire-diretso ang takbo ng tricycle na yan sa isang kalsada sa barangay Binuntukan nang tumawid ang motor mula sa kabilang lane. Nagtamo ng minor injuries ang rider at 2 pasahero ng tricycle. Nasa kustudiyan na po ng pulisya ang tricycle driver. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag.
Mainit na balita, iniakyat na sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Metro Manila ayon sa Pag-asa. Kabilang po dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Valenzuela, Marikina at Navotas. Apektado rin po ang Zambales, Bataan at ilang panig ng Bulacan, Rizal at Pampanga. Mataas ang banta ng pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng matitindi o intense rains. Itinaas naman ang yellow rainfall warning o posible rin ang pagbaha lalo sa mabababang lugar sa lungsod ng Maynila, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Taguig, Pateros, Makati, Mandaluyong, Pasig at San Juan. Apektado rin po ang ilan pang bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna at Quezon Province. Tatagal ang orange at yellow rainfall warnings hanggang mamayang 2:00 ng hapon. Dahil sa mga refund na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission, bahagyang mas mababa ang singil ng Meralco ngayong Agosto. Ito'y kahit tumaas ang transmission charge o yung sinisingil sa paghahatid ng kuryente mula sa mga planta papunta sa power distributors. Balita hatid ni JP Soriano. Tumaas ng 22.22% ang transmission charge sa electricity bills ngayong Agosto. Mula sa 1 peso at 43 centavos per kilowatt hour, magiging 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang singil. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng ancillary services o AS rates. Ito yung bayad sa reserbang kuryente mula sa power generators na ginagamit upang mapanatiling stable ang grid kapag may imbalance sa supply at demand. Paglilinaw ng NGCP, hindi nila kinikita ang ancillary service charges at napupuntaan nila sa power generators at reserve market providers. Mahigit 30% yung tinaas nung ancillary service rates. Very, very small percentage siya dun sa binabayaran ng consumers. Ang dagdag singil katumbas ng mahigit 60 piso para sa mga household na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Nauna nang sinabi ng Meralco na na-offset na nila ang pagtaas ng ilang charges dahil sa ERC-approved refund. Kaya sa kabuuan, bumaba pa ng bahagya ang Meralco rate ngayong Agosto. Kung kailan naman tumaas yung kilowatts, bumaba naman yung kuryente namin. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Nagpabaha rin po sa ilang kalsada sa Maynila ang malakas na ulang naranasan kaninang umaga. May ulat on the spot si Darlene Kay. Darlene? Connie, hanggang ngayon ay malakas yung buhos ng ulan dito sa Maynila kaya hindi nawawala yung baha sa ilang lugar tulad dito kung nasan ako ngayon sa Taft Avenue sa bahagi ng United Nations Avenue. Katulad po ng nakikita nyo ay baha pa rin dito. Gutter deep yung level ng tubig. Bandang 4:00 ng madaling araw kanina nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Maynila. Nagbaha tuloy sa iba't ibang bahagi ng lungsod gaya sa Taft Avenue, Mabini Avenue, Calao at United Nations Avenue. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa Maynila. Hanggang sa mga oras na ito ay may gutter deep pa ring baha dito sa Taft sa bahagi ng UN. Walang magawa yung mga residente at commuter kung hindi lumusong sa baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan, motorsiklo, tricycle at mga pedicab. May mga kauri ng DPWH na nakaposte rito para mag-declogging para masigurong hindi magbabara ang mga kanal na kung sakasakali ay lalo pang magpapalala sa baha rito. Narito po yung panayam namin sa ilang mga residente at commuter kanina. Sobra pong hirap sa mga ganito sa amin na pumapasok po sa araw-araw. Mahirap po. Dahil marami pong dalang gamit tapos malakas po lagi yung hangin at lagi po nababasa yung suot. Tapos pwede rin po magkasakit dahil dito po. Samantala, isang lalaking 13 anyos ang patuloy na hinahanap ngayon sa Ilog Pasig. Ayon kay Manila DRRMC Director Arnel Angeles, naligo sa ilog ang bata kasama ang kanyang mga kaibigan bandang 1:00 ng hapon kahapon.
Bigla na lang daw siyang tinangay ng tubig at hindi na nakita hanggang sa mga oras na ito. Dahil halos 24 oras nang nawawala, search and retrieval operations na raw ang ginagawa ng mga otoridad. Ay hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan pero puspusan ng operasyon ng Manila LGU kasama na rin ang Philippine Coast Guard. Connie, kanina lamang ay inanunsyo na ni Manila Mayor Isko Moreno na sinususpindi ang lahat ng afternoon classes sa lahat ng antas dito sa Maynila. Public at private schools po yan at magsuswitch na lang sila o lilipat sa alternative delivery mode. At katulad po ng nakikita nyo, mula nang sumahim papawid tayo kanina lamang ay lalo pang lumakas yung buhos ng ulan dito. Kaya pinaalerto yung mga residente at lahat ng nagtatrabaho at daraan dito sa Maynila. Lalo't inanunsyo na rin ng MDRRMC o NDRRMC na nasa ilalim na ng orange rainfall warning ang Metro Manila kasama na itong lungsod. Connie. Yes, Darlene, paki-confirm lamang kasi may mga natatanggap din tayong balita kanina na pati yung mga kawani ng gobyerno ng LGU ay work from home na lamang at pinauwi na daw. Connie, patuloy natin kinukumpirma yung impormasyon na yan pero nakakausap ako ng ilang kawani ng gobyerno kanina na uuwi na raw dahil sa hindi na nila maabot yung kanilang pupuntahan yung sa Manila City Hall dahil nga bahana dito sa ilang bahagi ng Maynila tulad dito sa kinaroroonan ko sa Taft Avenue at UM. Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa iba pang balita, bumuo na ng team ang DILG para imbestigahan ang hindi umano maayos na pagresponde ng kanilang Unified 911 sa medical emergency ng isang pamilya sa Taguig. Sa viral Facebook post, sinabi ng netizen na 10 minuto raw siyang tumatawag sa 911 pero wala umanong sumasagot. Inatake na raw sa puso ang kanyang tatay kaya kinailangan niyang mag-CPR. May dumating daw na sasakyan para rumisponde pero ang netizen pa rin daw ang patuloy na nag-CPR sa kanyang tatay hanggang madala sa ospital. Dead on arrival sa ospital ang kanyang ama. Sa isang bagong post, sinabi ng netizen na hindi ambulansyang ipinadala ng 911 ang tumugon sa emergency. Anya, Patient Transport Vehicle o PTV yun ng kanilang barangay na tinawag ng kanyang kapatid. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Taguig, nagpadala naman sila ng ambulansya sa barangay Maharlika Hall para mahanap ang bahay ng pasyente. Paulit-ulit daw kasing tumawag ang Taguig Command Center sa 911 pero hindi na ibigay ang kailangang detalye para matukoy ang eksaktong lokasyon. Sa panayam sa unang balita sa unang hirit, pinabulaanan ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang umano'y naging call response time ng 911 sa insidente. 3 minuto pa lang daw ay nasagot na ang tawag ng caller. We know po that emotions are very high but our records would show that after the call was made, mga 3 minutes bago po nasagot yung tawag. We know that hindi po yun substantial dahil po it's an emergency nga ho. Pasado 3:00 ng madaling araw nitong Sabado, kita sa CCTV ang paglapit ng 2 lalaki sa mga vendo machine ng tubig sa Teachers Village sa Barangay 12, Caloocan. Pinuntirya ng lalaking naka-gray na jacket ang lagayan ng barya sa vendo machine gamit ang screwdriver. Ilang sandali pa, nabuksan na ang lagayan ng barya at agad niyang nilimas ang laman nito. Tinarget naman ng kanyang kasama ang lagayan ng barya ng katabi nitong hot and cold water vendo machine. Nang malimas ang laman nito, agad tumakas ang mga sospek. Tinatayang mahigit 2,000 piso ang halaga ng mga ninakaw ayon sa may-ari ng mga vendo machine. Hindi namin sinaway kasi akala namin magigib lang ng tubig. Ninakaw daw yung laman ng vendo, pati yung isa. Kinabukasan, nung pagising namin, nag-review na kami ng CCTV. Na-confirm nga namin na ninakawan na nga. Ayon po doon sa biktima, inuna ng 2 sospek ito pong water refilling vendo na ito. Ginamitan daw po ng tools itong pinakalagayan nila ng bayad at saka po tinangay yung coins dito po sa loob. Pagkatapos naman po, sinira itong padlock nito. Ngayon po ipinalitan na lang nila pero sinira daw po ito ng 2 sospek at saka po tinangay yung coins dito po sa loob ng hot and cold water vendo. Ipinost ng biktima ang video online at inireport sa barangay 8 at 12. Napag-alamang may iba pang nabiktima ang mga sospek.
Tapos may mga nag-comment, may mga nag-message sa akin na kilala nga nila. Basta Barangay 8. Tsaka gawain daw talaga nila yan. Ang Barangay 12, hinahanap na ang mga sospek. Actually, in-action na naman po namin yan. Hinahanap naman po namin yung mga nagnakaw na yun. Ayon naman sa pulisya, naaresto nila ang lalaking naka-blue sa video na kinilala sa alias na Dodong ilang oras pagkatapos ng insidente dahil sa iba pang kaso. Patuloy naman ang pagtugi sa kasabwat niyang si alias Kakart. Nakakulong na sa Sangandaan Substation 4 si alias Dodong na may dati ng kasong pagnanakaw. Sinusubukan pa namin siyang hingan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Nagsimula na ang pagtalakay ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion peso 2027 national budget ngayong araw. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, nakasala ngayon ang economic team ng Administrasyong Marcos na DBCC o Development Budget Coordination Committee na binubuo ng Department of Budget, DepDev o Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ipinapaalam ngayon ng DBCC sa mga kongresista kung paano popondo ang 7.2 trillion na panukalang budget sa susunod na taon. Ang sabi ni DBM Secretary Kim Robert De Leon, umabot ng 11 trillion pesos ang natanggap nilang budget proposal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero di raw kayang pagbigyan lahat, kaya tinapyasan nila at bumaba sa 7.2 trillion ang ipinasa nilang total expenditure program o panukalang budget sa 2027. Sa kanya namang opening statement, tiniyak po ni House Appropriations Chair Representative Mika Sonsing na magiging bukas ang proseso ng pagbuo ng budget. Binuwag na rin daw nila ang small committee at binuo ang kauna-unahang Budget Amendments Review Subcommittee. Ang NEP o National Expenditure Program ay binalangkas ng ehekutibo base sa pangangailangan ng bansa na sa tingin nila ay kailangang pondohan sa susunod na taon. Day 1 ngayon ng 53-day timetable na target ng Kamara sa pag-aproba ng budget sa October 9. Sa mga oras na ito, Connie, ay nagsisimula ng magtanong yung mga kongresista sa mga economic managers ng Administrasyong Marcos. Aalamin natin maya-maya kung meron ba silang nasilip na kapuna-puna doon sa budget. Kasi nung weekend, sinabi ni Senator Ping Lacson, may nasilip siya na may lump sum sa infrastructure project ng isang government agency, daw di niya binanggit kung ano, na yun ay kanyang kine-question. Kasi kapag lump sum daw, hindi daw pwede yung lump sum sa infrastructure project kasi kailangan may breakdown kung paano mo popondohan ang isang proyekto ng pa-infrastruktura. Yan muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Po si Jonathan Andal ng GMA News. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Exciting ang bigating collaboration ng Kapuso Network kasama si Grammy Award-winning Filipino-American artist Apple Diab. Pumirma ng distribution deal ang Black Eyed Peas co-founding member sa GMA Music para sa i-release niyang 3-track extended play. Tampok dyan ang powerful showcase ng original Filipino music na may temang national pride at global Pinoy spirit. Present sa contract signing si GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer at EVP and COO of GMA Music Felipe S. Yalong at si GMA Music Managing Director Rene Salta. Apple is the first foreign artist that have signed with us. I want to make GMA Record a company that will be identified with quality as well as a home for talented Filipino artists. I think this is just the start of a more collaboration. Beyond music and performing around the world, I always have our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Update tayo sa lagay ng panahon matapos bahain ng ilang lugar sa Metro Manila, bunsod ng malakas na ulan. Makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Kahit wala pong bagyo, mananatili bang malakas ang habagat ngayon pong linggo?
Yes po Sir Rafi, expect po natin ngayong linggo, prevailing pa rin po yung habagat, and then ngayon pong Monday hanggang Wednesday, mas magiging malakas po yung mga pag-ulan na ina-expect po natin. Sa ngayon po, wala tayong bagyo, pero meron po tayong circulation or may LPA po tayo sa loob ng ating area of responsibility, which is isa po ito sa nag-i-influence din ng habagat po natin ngayon. Ano po yung pinaka-maapektuhan? Sa ngayon po, mostly yung buong bahagi pa rin po ng Luzon, pero yung mga malalakas po na pag-ulan is concentrated over the western section. So, 100 to 200 millimeters of rainfall po for the area of Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, and Bataan, while for nearby areas or sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, possible naman po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. So malakas po talaga. Ganun po ba sa lahat ng mga maapekto ng habagat o may mga areas lang na ganito katindi yung buhos ng ulan? For the areas po na nabanggit natin kanina na may possible po na 100-200 millimeters of rainfall, mostly po mas frequent po yung buhos dyan ng mga malalakas na pag-ulan. For dito naman po sa Metro Manila and nearby areas, meron po tayong brief lang na pahinga po ng mga pag-ulan, but any time of the day, nandyan po yung mga biglaang buhos po ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po kapag may thunderstorm din na due to habagat. Posible po bang tumagal muli hanggang weekend itong maulang panahon? Sa ngayon po, Sir Rafi, nakikita natin yung malakas po na ulan is or enhanced na pag-ulan, yung any time of the day po possible yung biglaang buhos is magtatagal hanggang Wednesday. Pero magdedepende pa po ito dito sa LPA din na minomonitor natin. Dahil kapag po mas naging define po siya or mas naging bagyo po siya sa mga susunod na araw, posibleng ma-influence niya po tuloy-tuloy yung habagat. So kapag ganun po yung nangyari is, yung buong weekend po natin is may mga ganito po tayong periods ng heavy rainfall pa rin for most parts of Luzon. Kumusta po yung movement itong low pressure area? Sa ngayon po, medyo pabago-bago pa po yung pagkilos niya or erratic pa po yung movement niya. But generally, nakikita natin west-northwestward po ito patungo sa area ng Taiwan. In terms of direct effect, possible po sa area po ng Batanes, and then habagat pa rin yung mag-prevail po for most of Luzon saka western section ng Visayas. Very quickly po, baka may paalala po kayo sa ating mga kababayan ngayong malakas po ang ulan? Yes po, sa ngayon po, meron pa rin tayong strong episode ng habagat na magpapatuloy po hanggang sa mga susunod na araw. So may mga malalakas pa rin po tayong mga pag-ulan, kaya pagiging alerto pa rin po dahil magiging mataas po muli yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa for most areas po ng Luzon, lalong-lalo na sa western sections po nito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Ian. Yes, Rafi, sa Day 16 nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, hiniling ni Public Prosecutor Representative Joel Chua sa impeachment court na kung maaari ay pagsalitain si Private Prosecutor Virgil Ligutan. Kaugnay ito, Rafi, doon sa naging manifestation ni Attorney Sheila Sison ng Depensa patungkol sa social media post ito ngang si Ligutan ukol sa misleading questions. Pero hindi muna ito pinahintulutan ni Presiding Officer Cheese Escudero dahil hindi pa raw maglalabas ng ruling ang korte. Sa unang kalahating oras ng trial, Rafi, natapos ang pagharap ni Marivic Pareja ng kamera at na-excuse na siya. Hindi nga siya nakapag-testamento mismo dahil nagkasundo ang magkabilang panig ukol sa mga ebidensya ang ipapa-identify sa kanya ukol sa mga naging pagdinig sa kamera patungkol sa confidential funds. Sunod na iniharap ng depensa si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng OVP na nag-handle ng confidential funds ng OVP mula 2022 hanggang 2023. Idineklara ni Attorney Virgil Ligutan na magiging unang hostile witness nila si Acosta dahil sa posisyon niya sa OVP at dating trabaho bilang SDO. Naging SDO rin daw siya ni VP Sara Duterte noong alkalde siya ng Davao City, kaya nais nilang patunayan na kaya siya naging SDO sa OVP ay dahil sa performance niya sa Davao City. Tutol si Attorney Lindel Bakel
ng depensa na talakayin ang pagiging SDO ni Acosta sa Davao City dahil hindi naman daw ito saklaw ng habla sa impeachment trial. Pero sa ruling ni Presiding Officer Jesus Escudero, pinayagan niya na makasama sa tatalakayin ng prosecution ang pagiging SDO sa Davao ni Acosta para ma-establish lamang ang behavior pattern at hindi bilang bahagi ng impeachment trial at hindi rin idaragdag sa charge sa VP. Ayon kay Bakel, hindi agad pwedeng gawing hostile witness si Acosta. Kailangan pa raw itong ma-establish ng prosecution. Git niligutan may counter affidavit na si Acosta sa Office of the Ombudsman ukol sa reklamo patungkol sa confidential funds. Si Presiding Officer Jesus Escudero na ang nag-rule na gawing hostile witness si Acosta na co-terminus ang posisyon sa OVP kay VP Sara Duterte at kapag wala na nga sa OVP ang vice ay mawawala na rin siya ng trabaho. Pinayagan namang maging hostile witness, sinabi ni Escudero kay Ligutan na maaari lamang magtanong ng leading question sa testigo pero hindi maaari ang leading question. Sa ngayon, Rafi, ay nagpapatuloy pa rin ang pagtatanong ni Attorney Ligutan sa hostile witness nila na si Gina Acosta. At ina-expect din, Rafi, na magkakaroon ng break ngayong tanghali ang impeachment court at wala pa rin tayong naririnig ukol sa posibilidad o kung ano man ang magiging posibilidad dahil nga sa sama ng panahon sa araw na ito. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Update po tayo sa lagay ng kalsada at trapiko sa Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Tony, ginising ng malakas na ulan ang marami nating kababayan sa iba't ibang panig ng Metro Manila ngayong Lunes na umaga. Halos walang tigil nga ang malakas na ulan gaya sa Quezon City na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Kinailangan nga naming humanap na ibang ruta papuntang Pasay. Pero pag-ikot namin sa may Gilmore Street sa New Manila, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan. Hanggang gutter deep ang baha sa ilang bahagi nito. Poor visibility rin ang sitwasyon dahil sa lakas ng ulan. Nagbaha rin sa iba't ibang panig ng Metro Manila sa Pasay City, Connie, sa EDSA Rojas northbound as of 7:26 a.m. bumaha hanggang gutter deep. Bagaman passable naman ito sa lahat ng klase ng sasakyan. Sa Andrews Avenue corner Aurora Boulevard, both lanes, gutter deep din ang baha at passable to all types of vehicles. Sa kanto ng EDSA Rojas Boulevard sa Pasay City, hanggang gutter deep ang baha. Hanggang gutter deep din ang baha sa Rojas Boulevard, kanto ng Libertad at Pasay. Mabagal ang daloy ng trapiko. Maging sa tapat ng World Trade Center sa Buendia, Pasay City, hanggang gutter deep ang baha, passable naman sa mga sasakyan. Sa Maricaban, Pasay, bagaman mabilis na tumaas ang baha, nagsimula na rin itong humupa pasado alas 10 ng umaga. Sa ngayon, Connie, dito sa Taft, Pasay, bumuhos na naman ang malakas na ulan, mabigat ang daloy ng trapiko at marami ring mga pasahero ang nag-aabang na masasakyan. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. Ticket selling on another level ang paandar ni delivery boy lead star Will Ashley. Pumwesto last week si Will sa isang booth sa Quezon City para personal na magbenta ng ticket para sa kanyang solo album launch this September. All original songs daw ang ipe-perform niya mula sa kanyang debut album na Liham. Excited na raw siyang mapakinggan ng fans ang mga kanta niyang naging masusi ang pagpili. Sa kanyang album launch, kailangan daw abangan ang surprise collab. Speaking of collab, tuloy ang pagsasama ng kapuso at kapamilya para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. This time, mga ordinaryong Pilipino naman ang sasabak sa hamon ng pagpapakatotoo. Basta 18 to 35 years old, eligible maging housemate ni Kuya. Sa mga bet mag-audition, i-scan lang ang QR code o pumunta sa PBB Collab website. Mag-fill out ng detalye at mag-upload ng 1-minute audition video ng self-introduction at kung bakit karapat-dapat kang maging housemate. Patuloy na nagdudulot ng pagguho ng lupa at mga bato ang masamang panahon sa Benguet at ilan pang lugar sa Cordillera. May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, dahil patuloy pa rin ang nararanasang malakas na pagulan sa Cordillera Region, ay patuloy din at kabi-kabilaan ang mga nararanasang mudslide, landslide at rockfall sa ilang mga probinsya.
Nangangamba pa rin ang mga residenteng nakatira sa Sitio Bayabas, Barangay Picola, Trinidad, Benguet na muling maranasan ang flash flood na nanalasa noong kasagsagan ng mga bagyo at habagat. Ayon sa mga residente, halos araw-araw nilang nararanasan ang malalakas na pagbagsak ng tubig na nagmumula sa bundok dahil sa walang tigil na ulan. Hirap makauwi mga residente sa kanilang mga bahay. Ang ilan, naglagay ng mga tarpaulin sa harap ng kanilang mga bahay bilang panangga sa bumababang tubig. Umaasa ang mga residente na magiging maayos na ang daloy ng tubig kapag natapos ang ginagawang drainage canal. Samantala, nagbubungkal na sa bukid ang ilang magsasaka ng gulay sa La Trinidad para sa muling pagtatanim. Nasira kasi ang karamihan sa kanilang first crop matapos mababad sa baha ang kanilang sakahan. Lugi raw ang mga magsasaka. Kabi-kabilaan ang nararanasang pagguho ng lupa sa ilang kakalsadahan sa Cordillera Region. Sa Bilang Bilis, Kapangan, naipaulat ang debris flow sa kahabaan ng Governor Bado Dangwa National Road. Pinag-iingat ang mga residente, motorista at iba pang mga biyahero na dumaraan sa naturang ruta. Sa Ukab, Itogon, isang puno ang bumagsak sa gitna ng kalsada matapos gumuho ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, isinara sa mga motorista ang kalsada matapos gumuho ang lupa sa lugar. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa mga kalsadang natabunan naman ng lupa sa bayan ng Bontoc Mountain Province. Rafi, ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera ay umaabot sa 1,413 millimeters ang accumulated rainfall sa Baguio City at Benguet nitong August 1 hanggang August 9. Katumbas ito ng humigit kumulang 1.5 buwan na nadami ng ulan na lubharaw na kababahala. Kaya naman patuloy ang kanilang pag-iingat sa mga residente, lalo na mataas ang tsansa ngayon ng pagguho ng lupa sa ilang mga lugar. Rafi. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po, magpapatuloy ang live stream ng GMA News sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.